Hello guys, welcome sa bagong video. Tiyak ko agree kayo na itong mga nakikita nyo, itong mga engine oil, isa ito sa pinaka-vital na part ng ating mga makina, car engines. At syempre dahil vital part ito, car engine oil, gusto nating malaman ano ba yung pinaka-the best na pwede nating ilagay na engine oil sa ating sasakyan. Paano ba tayo mamimili ng engine oil na bibili natin? Ano ba yung mga klase ng engine oil? At ano ba ibig sabihin niya, yung mga numbers na yan guys, na nakalagay sa lalagyan ng ating mga engine oils? Yan yung pag-uusapan natin sa video na to. Ready na ba kayo? Tara, let's roll! Okay, so before anything else guys, pag-usapan muna natin o konting review tayo. Ano ba yung main purpose ng mga engine oil sa ating sasakyan? Well, meron itong 3 main purpose. Ang una, nagpo-provide ito ng lubrication sa mga parts ng ating engine. So alam natin mechanical parts yung ating engine, so moving. So yung mga engine oils na yan guys, nagpo-provide yan ng lubrication, pampadulas, para yung mga moving parts ng ating engine tumagal. Ano pa? Nagpo-provide din ito ng protection against friction. Kasi kapag walang engine oil, di ba, bakal sa bakal yung mga parts ng ating engine. So magkikiskisan yun, magpo-produce ng ihit. At ang ending, pwede tayo mag-overheat or lalong higit, masira yung mga engine parts natin. Kasi kalaban ng engine parts natin ang extreme heat. Ano pa, yung pangatlo, nagpo-provide din ito ng protection against corrosion. Siyempre yung mga parts ng engine natin, nagwe-wear and tear yan, pwedeng maluma, pwedeng mag-corrode. So may iwasan yon kung tayo ay gumagamit ng engine oil sa ating sasakyan. So yun yung purpose ng engine oil. Okay, by the way guys, bago tayo magpatuloy, gusto ko lang i-iterate na itong video na to, dito sponsored ng 3 brands na yan ng oil, pero baka naman. Kaya ko lang sila nakuha kasi sila yung available nung ginawa ko tong video na to. At siyempre sila rin yung pinaka-affordable sa bawat class na yan. Pero again, hindi to sponsored at hindi ko pa sila mare-recommend kasi hindi ko pa naman na-try pa masyado itong mga klase ng langis na to. Okay, now let's explain about yung tinatawag nating oil viscosity. Ano ba ibig sabihin ng oil viscosity? Well, viscosity, ito yung measurement of speed of flow, kung gaano siya kabilis umagos. Yun yung ibig sabihin ng viscosity. So the lower the viscosity, ibig sabihin nito mas manipis, thinner, at mas malabnaw. So mas mabilis umagos yung langis kapag mas mababa yung viscosity niya. Kabaliktaran naman, kapag mas higher yung viscosity niya, mas makapal ito or mas malapot. At syempre dahil mas malapot, mas mabagal yung flow ng langis na ito. So meron tayong tinatawag na SAE. Yan SAE. Yan yung Society of Automotive Engineers. Sila yung gumawa ng way para ma-standardize yung measurement ng viscosity sa mga oils natin sa ngayon. So ganun din yung pina-follow nila. The lower the number, mas thinner. Mas higher yung number, mas thicker yung oil. So pag-usapan natin yan. So kunin natin example, itong Zik na fully synthetic. Pansin nyo meron yung 10W40. Yung 10W dyan, ang ibig sabihin niya, yung viscosity rating niya in cold temperature or start up. So 10W. W means winter. I don't know kung bakit ganyan ang ginawa nilang standard. Di naman lahat ng lugar sa mundo ay may winter. Pero yan, yung palatandaan mo, 10W, yan yung viscosity rating niya sa cold temperature or engine startup. So kung i-compare mo siya rito sa 20W, sino mas thinner? Mas manipis itong 10W, mas makapal ito. So yun ibig sabihin yan. Yung next na number naman, yung dash 40, ito naman yung viscosity rating niya at 100 degrees Celsius, which is yan yung operating temperature ng mga engine. So yun yung nagiging siya. So kumakapal ng konti, based sa definition ng viscosity. So ganun din, kapag mas mainit na yung makina, mas makapal ito. 50 ito ito 40. Okay. So yun yung ibig sabihin ng viscosity level. So wag na kayo malilito guys, kapag nakita ninyo yung mga numbers na yan sa mga label ng mga engine oils natin. Okay, next naman natin pag-usapan guys, yung types ng engine oil. So napansin nyo, meron tayong 3 engine oils dito. Iba't ibang types yung mga yan. So pag-usapan natin yung isa-isa. Ano yung una? Ito,
Ito yung tinatawag nating mineral oil, or sabi rito, ano to definition nila ng Petron ay multigrade oil, no? Ito yung mineral oil, also known as conventional oil. Ito yung pinaka-mura, pinaka-affordable sa lahat ng klase ng oil. Bakit? Kasi nag-o-offer lang to guys ng basic essential protection. Parang hindi to masyadong nilagyan ng additives ng mga manufacturer from pang harvest ng oil, no? So ano lang siya, basic lubrication lang yung kayang i-produce ng mga mineral oil kagaya nito. At syempre ito yung oil na with a lot of impurities, kaya mas madaling maluma yung lubricating factor nito. Kaya mapapansin nyo kapag ganitong oil yung gamit natin, mineral oil, mas mabilis yung oil change na kailangan natin. Usually around 3,000 kilometers or less, depende sa driving situation at habit natin. So mura siya, pero mabilis mo siya dapat palitan. At usually ang viscosity rating ng mga mineral oil, malawak yung range, no? From 10W30, 15W40, or 20W40, or meron ding 20W50. So malawak yung range ng mga mineral oil. Okay, now let's talk about semi-synthetic blend na oil. Ayan, nakalagay dyan, no? Synthetic blend oil. So ano ibig sabihin yan? As the name implies, no, it is a blend ng mineral oil with synthetic elements. Yung synthetic elements, ito yung nagdadagdag ng efficiency dun sa mga mineral oil natin. So tumatagal yung lifespan niya, mas gumaganda yung lubricating factor niya, kaya mas nagtatagal yung mga semi-synthetic blend na oil. So dahil mas maganda ito, performance ito compared sa mineral oil, usually magpapalit tayo ng oil around 5,000 kilometers or less, depende sa driving situation or driving habits natin. At ang viscosity rate ng mga synthetic o semi-synthetic blend na oil guys ay around, nagbabago-bago, 5W30, 10W40, 20W50, 20W40. So depende sa sa need, no? Kasi nga dahil semi-synthetic blend siya. So yun ibig sabihin yan guys. Okay, let's talk about yung pangatlong type ng engine oil. Ito yung tinatawag natin fully synthetic na oil. Ito guys yung pinaka-best na oil in the business, yung pwede nating mabili at mailagay sa ating sasakyan. At syempre dahil ito ay pinaka-best, ito rin yung pinaka-expensive, no, na pwedeng ilagay sa ating sasakyan. Bakit ba siya pinaka-best? Well, itong fully synthetic oil guys ay in-engineer para hindi siya agad maging manipis o maging thin under very high temperatures. At in-engineer din to, nilagyan ng mga additives, no, para mag-provide ng best lubrication at protection sa engine natin under very high loads or very stressful driving condition. So ganun siya, napakaganda yung pagkakagawa sa kanya. So pwede mo siyang gamitin all throughout, no? Bagaman nire-recommend to guys sa mga modern vehicles. Ako gamit ko personally sa luma kong sasakyan, sa Mazda 323, fully synthetic din, at wala akong naging problems ever since. So yun, kaya may re-recommend ko rin siya. Hindi lang siya pang bago, kahit lumang sasakyan pwede pa rin gumamit ng fully synthetic na langis. At dahil nga siya yung pinaka-best na pwede natin ilagay, siya rin yung pinakamatagal yung pagpalit natin. Usually around 10,000 kilometers or less, depende sa driving condition or driving situation na meron tayo sa lugar natin. Usually ang viscosity rating ng mga fully synthetic ay naglalaro around 0W20, 5W30, or 10W40, kagaya ng makikita nyo sa ating example. So yun yung ibig sabihin guys ng fully synthetic oil. Okay, so napag-usapan na natin yung tinatawag nating viscosity level ng mga oil at saka yung different types ng oil. So bago natin tapusin yung video na to guys, bigyan ko lang kayo ng ilang tips when it comes to sa mga oil levels ng sasakyan natin. Diba papansin nyo kapag kayo naglalagay ng oil, nag-oil change kayo, meron tayong tinatawag na dipstick, diba, sa sasakyan natin. At sa dipstick, meron yan usually dot sa baba at saka sa taas, or merong minsan high, low, or full or empty na indicator. Iba-iba, depende sa dipstick. Sikapin nyo guys na wag lumampas, wag sumobra ng oil, no? Kasi pangit yun, mahirapan yung oil pump natin. Ang pinakamaganda, in between lang lagi ng maximum at saka minimum level ng oil. Healthy level yon, in between. So wag na nating sobra, wag naman kulang doon sa level na yon. Ano pa?
Kapag hindi nyo matandaan, diba, bago yung sasakyan ninyo kuha, hindi nyo matandaan kung kailan siya last in oil change ng previous owner, or kahit kayo nakalimutan nyo, ang basic principle dyan, kunin nyo yung dipstick nyo, check nyo yung kulay ng oil. Kapag parang very dark na, no, very dark na yung color niya, sign na yon na kailangan mo nang mag oil change. Pero pagka clear pa, malinis pa, no, okay pa yon, pwede pa. Ano pa? At kapag kayo nag-oil change guys, mas maganda, tandaan din natin, i-take note natin yung date kung kailan tayo nag-oil change, pati yung odometer reading ng sasakyan natin kung kailan tayo nag-oil change, para malaman natin kung kailan tayo agad magpapalit, diba? So halimbawa, ginamit nyo tong mineral oil, 3,000, next 3,000 odometer reading, palit na, 5,000, 10,000. So depende sa oil na gagamitin natin. At malaking tulong yon para di natin makalimutan, mapabayaan magpalit ng oil. At syempre guys, kasabay ng pagpalit ng oil, palit din tayo ng oil filter. Malaking factor din yon para ma-preserve natin yung galing o effectivity ng oil na ipapalit natin. So yun lang guys, sa ating video ngayon. Sana may natutunan kayo when it comes sa usapang langis na pwede nating ilagay sa ating sasakyan. Anong klase ba ng langis yung pwede nating ilagay. So kung may natutunan ka sa video na to, click mo naman yung like button. At kung di ka pa nakasubscribe, click mo na yung subscribe button at notification bell para updated ka palagi sa mga latest videos natin. So till our next videos guys, always remember, drive safe and enjoy.